Sa isang madilim na silid na tanging kumikislap na liwanag ng isang computer screen ang gumagabay, isang binatang lalaki ang buong focus sa isang tensyong laban sa isang rank game. Bawat galaw niya ay tumpak na para bang isinilang siya para mabuhay sa isang virtual na mundo. Matapos ang laban, tumayo siya, nag-almusal, isinabot ang kanyang backpack sa balikat, at tahimik na naglakad papunta sa paaralan. Ang kanyang buhay ay palaging nakasanayan at paulit-ulit. Ang walang katapusang siklo ng pagsusulit at marka ay unti-unting nagpahina sa kanya. Tanging sa mga laro lamang siya makalaban, makapagsapalaran, at maranasan ang kilig na hindi maibigay ng totoong buhay. Hinahangad niya ang isang tunay na kapanapanabik na laro, isang mundo na talagang magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. At dumating ito sa isang paraang walang makakaasahan. Habang naglalakad sa kalye, biglang hinarap ni Akira ang isang kakaibang lalaki, isang higanteng anino na parang nagpuputol sa tela ng karaniwang buhay habang bumababa sa isang kotse. Natakot ang mga tao sa paligid at tumakbo palayo, at isang misteryosong countdown timer ang biglang lumitaw. Walang babala, inihagis ng lalaki ang isang suntok kay Akira, ngunit dahil sa kanyang reflex bilang veteranong gamer, nakaiwas siya sa huling sandali. Agad na sumakay si Akira sa isang bisikleta at nagpatakbo ng mabilis. Sa likod niya, ang higanti ay umungol at humabol na parang isang nagngangalit na halimaw. Ginamit ni Akira ang lahat ng natutunan niya sa laro. Pinag-aralan ang paligid at mabilis na lumiko papasok sa isang abandonadong gusali sa tabi ng kalsada, umakyat sa isang mataas na haligi, at naghanda ng bitag gamit ang lubad. Nang pumasok ang lalaki, na-trigger ang bitag na nagdulot ng pagbagsak ng buong haligi at tumama ng mabigat sa kanya. Akala niya tapos na, ngunit nagulat si Akira nang tumayo ang lalaki at muling sumugod na parang hindi nasaktan. Sa isang desisibong sandali, kinuha ni Akira ang isang bakal na pamalo, naghintay sa tamang pagkakataon nang mawalan ng balanse ang lalaki, at pinasok ito sa kanyang katawan. Bumagsak ang higanti, at opisyal na nakaligtas si Akira. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumitaw at binati siya. Sinabi niya na labis siyang humanga na nagawa ni Akira na patayin ang kanyang alaga at manatiling buhay. Gayunpaman, iginiit niya na ang laban kanina ay dapat na hindi matatalo. Muling lumitaw ang countdown, at isang sinag ng liwanag ang tumagos sa katawan ni Akira. Bumagsak siya, ngunit sa halip na mamatay, nagising siya sa isang malawak na bulwagan na puno ng mga taong hindi niya kilala at ang parehong babae mula kanina. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang gabay na nagngangalang Mien at ipinahayag na ang lahat ng naruroon ay hindi na itinuturing na umiiral sa totoong mundo. Namatay na sila at kailangang sumunod sa mga alituntunin ng lugar na ito. Wala ng kalayaan, wala ng batas, tanging mga patakaran ng laro lamang. Itinaas ni Mian ang kanyang kanang braso, at sa isang iglap, nagbago ito bilang isang malaking kanyan. Nagbabala siya na sino mang tatangkang lumabag ay agad na paparusahan. Ipinaliwanag din niya ang mga patakaran. Ang bawat isa ay may mga kapangyarihang nakasil sa pamamagitan ng wristband, at tanging kapag naging berde ang ilaw ay muling maa-activate ang kanilang kakayahan matapos ang 5 segundo. Bukod dito, sino mang gagamit ng kanyang kapangyarihan upang pumatay ng isang test subject ay hindi mapaparusahan. Iyon ang pangunahing alituntunin. Isang babae na nagngangalang Yuri ang tumayo at nagtanong kung bakit sila pinili. Sumagot si Mia na ito ay isang simpleng pagkakataon lamang. Sa sandaling iyon, lumitaw si Miss Yong at inihayag na oras na para bumalik sa kanilang mga kwarto. Susubukan at sanayin ang lahat sa kanilang kakayahan. Pumasok si Akira sa kwartong naitalaga sa kanya, puno ng katanungan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kakayahan o bakit siya narito. Patuloy siyang minamasdan ni Mian sa pamamagitan ng surveillance monitor, sabik makita kung ano ang ipapakita ni Akira. Nang buksan ni Akira ang kanyang ability pouch, wala siyang nakita kundi kalituhan at kawalan ng ideya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagay na nagsimulang magising. Upang kumalma at mag-isip ng malinaw, nagdesisyon si Akira na kumain ng isang matamis na inilagay sa mesa. Natunaw ang tamis sa kanyang dila at pinawi ang kanyang isip. Umupo siya at nagmuni-muni sa lahat ng nangyari. Bawat detalye ay nagdulot ng kirot sa kanyang isipan, lalo na kay Mian, ang babaeng palaging may misteryosong ngiti ngunit hindi maasahan ang kilos. Biglang may malakas na tunog na umalingaw-ngaw mula sa pader sa tabi niya, na para bang may bumangga rito. Tumayo si Akira, ang puso ay tumalon sa takot. Hinala niya na may sumusubok sa kanilang kapangyarihan. Kung ganoon, ano kaya ang kanyang kakayahan? Kung bigla siyang aatake, ano ang magagawa niya upang lumaban? Batay sa mga patakarang inilahad ni Mian, malinaw kay Akira na ang lugar na ito ay dinisenyo upang pilitin ang mga tulad niya na labanan ang isa't isa.
Mabuhay o mamatay, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na matakot, na-excite siya, na parang pumasok sa isang totoong laro. At sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang maglaro ng seryoso, walang pagtatago, walang pag-urong. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Mian na nag-aanunsyo na handa na ang laban. Opisyal nang nagsimula ang one-on-one program. Pumasok si Akira sa isang silid-aralan kung saan hinarap niya ang kanyang unang kalaban. Agad na nagbanta ang binata, pinapaalalahanan si Akira na sumuko kung ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas. Dahil napanganib ang kakayahan ng kalaban, nanatiling tahimik si Akira, hindi inaalis ang tingin. Tumunog ang panimulang alerto. Ang wristband sa kanilang mga pulso ay naging berde, at lumitaw ang countdown na 5 minuto. Na-activate na ang kanilang mga kakayahan. Ang kahoy na pamalo sa kamay ng kalaban ay biglang nagbago at naging matalim na espada. Hindi nagatubiling umatras si Akira, batid na sa direktang labanan, malamang matatalo siya. Mabilis siyang tumakbo sa isang saradong kwarto, natakpan ng dilim ang mga pasilyo at nagbigay ng tensyonadong pagkakataon sa habulan. Patuloy na sumisigaw ang kalaban ng mga pagbabanta, sinasabing walang kakayahan sa pakikipaglaban si Akira kung kailangan niyang tumakbo. Ngunit nang lumabas si Akira mula sa dilim, itinanggi niya, sinasabing napanganib ang kanyang kapangyarihan upang gamitin ng pabaya. Kaagad matapos niyang sabihin iyon, sumugod si Mocha habang inia-activate ni Akira ang kanyang kakayahan. Isang balahibo ang lumitaw sa kanyang kamay. Kalma niyang ipinakilala ang kanyang kakayahan, at ang kanyang braso ay nagbago at naging isang kanyan. Kaagad pagkatapos nito, tinamaan si Mocha. Bumagsak siya. Ang espada ay bumalik sa isang piraso ng kahoy at hindi na niya nagawang umatake. Lumapit si Akira, itinaas ang kanyang braso sa harap niya at iniutos na sumuko. Nagngingit-ngit si Mocha sa galit ngunit sa huli ay umamin sa pagkatalo. Inihayag ni Mian si Akira bilang panalo. Tanong ni Miss Yang, na nakatayo malapit, kung bakit hindi ginamit mula sa simula ang ganitong makapangyarihang kakayahan. Bahagya lamang ngumiti si Mian at sumagot, akala niya talaga ba na ang kakayahan ni Akira ay isang kanyen. Lahat iyon ay ilusyon lamang. Nagsinungaling si Akira. Sadyang inampun niya ang imahe ng kakayahan ni Mian upang lokohin ang kalaban. Ang tunay niyang kapangyarihan ay ang pagiging fabricator. Maaari niyang kunin o ipakita ang anumang kakayahan basta naniniwala ang kalaban na totoo ito. Ang pinakamahalaga ay ang timing ng pagpapakita, ang sandali kung kailan hindi na maaring magduda ang kalaban. Matagumpay na nalikha ni Akira ang eksaktong sandaling iyon at natrap si Mocha. Pagkatapos ng laban, sinimula ni Akira tuklasin ang hangganan ng kanyang kakayahan. Naiintindihan niya na ang nilalaman at hirap ng mundong ito ay nakadepende sa kakayahan ng bawat isa. Para sa kanya, hindi lang ito isang kagiliw-giliw na skill, ito ay pagkakataon para baguhin ang lahat ng umiiral. Sa ngayon, susunod muna siya sa mga misyon na inatas ng organisasyon, ngunit balang araw, tiyak niyang pagpapalampasin ang sinumang nagbigay sa kanya ng ganitong overpower na kakayahan. Samantala, si Yuri ay determinado na makahanap ng paraan upang balikan ang nakaraan noong siya ay nasa totoong mundo pa. Palagi niyang naiinis sa katagang, just a coincidence. Halimbawa, noong nakita nila ng dalawang matalik niyang kaibigan ang isang aso sa kalsada, naging pala kaibigan ito sa iba, ngunit nang siya ang humarap, bigla itong umungol at tumahol, na para bang siya lamang ang bagay na hindi nababagay sa mundo nito. Sinabi lang ng kaibigan niya, it's just a coincidence. Noong maibigay ni Yuri ng tuwa ang isang tuwalya sa isang malungkot na binata na nakaupo sa tabi ng kalsada, coincidence, rin na siya pala ay isang stalker. Mula noon, tila anino niya ito na hindi na mawawala. Pagbalik niya sa bahay, ang kanyang ina ay, coincidentally, nagdala rin ng isang lalaki. Ang lalaki ay may anak na babae, at dinaglaon, coincidentally, nagkaroon ang kanyang ina ng isa pang bata at pinilit si Yuri na alagaan ito. Unti-unti, napagod siya sa ganitong buhay. Ngunit isang araw, coincidentally, nakita niya ang stalker sa bubong, walang buhay ang mga mata, tila gagawa ng delikadong bagay. Bilang isang taong hindi kayang tumalikod sa paghihirap ng iba, agad na tumakbo si Yuri. Umakyat siya sa riles, sinubukang hilahin pabalik, ngunit sabay silang nahulog. At doon nagtapos ang isang kamatayan na hindi niya naintindihan sa oras na iyon. Pagbangon mula sa alaala, biglang naalala ni Yuri kung bakit siya dinala sa lugar na ito. Ayon kay Mian, lahat daw ay, just a coincidence. Siya ay nakulong sa isang silid na sadyang mahigpit, pati ang pinto ay walang hawakan. Lahat ay malamig at tahimik, na parang di nakikitang bilangguan. Dahil sa matinding pagkabaliw, patuloy na sinipa ni Yuri ang pinto at sumisigaw na pakawalan, hinihingi ang kanyang bahay. Lahat ay nai-record sa kamera.
Tahimik si Yuri, binuksan lamang ang blind pouch upang pag-aralan ang kakayahang ibinigay sa kanya. Matapos basahin ang impormasyon, lumapit siya sa pader sa tabi ng kwarto, inilagay ang kamay dito at pumikit. Biglang sumabog na ikinagulat ni Akira sa katabing silid. Sa bake, sinubukan ni Yuri ang kakayahan sa selyadong pinto, ngunit ganap itong walang epekto. Ang kabiguan ay lalong nagpainit sa kanyang ulo, at sinimulang isipin na walang silbi ang kanyang kapangyarihan. Ramdam ni Yuri na ang mundong ito ay labis na hindi patas, kung saan wala talagang pumapabor sa plano. Noong nakaraan, lihim siyang nag-ipon ng 1,000,000 yen nang hindi sinasabi sa kanyang ina, balak lumipat at magsimula ng bagong buhay. Ngunit sa pamumuhay kasama ang bagong anak ng kasintahan ng kanyang ina, kahit isang tingin o galaw ng bata ay sapat na upang maalala ni Yuri ang kanyang kabataan, noong sinabi sa kanya ng kanyang ina na siya rin ay just a coincidence, resulta ng isang panandaliang lalaki sa kanyang buhay. Bumalik sa kasalukuyan, isang anunsyo ang pumailan lang. Napili si Yuri para sa susunod na one-on-one match. Ang kanyang kalaban ay isang higanti. Halos 3 beses ang laki nito kaysa sa kanya. Bawat hakbang niya ay nagpapalimpuyo sa lupa, at ang makakapal na kalamnan sa dibdib ay umiigting sa bawat kilos. Binati niya si Yuri, ngunit habang mas maraming salita ang lumalabas, mas lumalabas ang kanyang tunay na kalikasan, isang marumi at depraved na pervert. Ipinagmalaki niyang alam niya, mula sa amoy lamang, na si Yuri ay hindi pa natutuklasan. Ang kakayahan niya ay scent detection, pag-detect sa buhay. Siya ang klase ng taong naghahanap at bumibili ng mga high school girls, isang nakakasuklam na halimaw sa anyo ng tao. Habang sumugod siya kay Yuri, agad itong tumalon at pinakik siya sa mukha, na namaga sa tama. Ngunit sa isang pervert na gaya niya, mas mahirap ang target, mas tumitindi ang kanyang kasabikan, hindi siya naiiba. Walang hiya, tinanggal niya ang pantalon upang lumaban, malinaw na umaasang maistorbo si Yuri at tititig siya sa ibang bagay. Ang kasuklam-suklam na eksena ay nagpagulo kay Yuri. Hindi siya makapagkalma habang nakaharap sa ganoong kabastusan. Iniangat siya ng lalaki at ipinako sa kanyang malalaking braso, mainit at mabigat ang kanyang hininga sa tenga ni Yuri habang siya ay humihinga ng parang baliw. Ang pag-ikot ni Yuri ay walang epekto. Sa halip, nagpabalik sa alaala niya ang araw na inatake niya ang isang batang babae. Kahit maliit, matalino ang babae. Matapos matagpuan ang kanyang business card at malaman kung saan siya nagtatrabaho, bumalik siya upang takutin ito, humingi ng 200,000 yen o ibubunyag sa kanyang kumpanya. Dahil sa kasakiman na iyon, nagtapos ang buhay ng babae sa kamay ng isang halimaw na nakaporma bilang tao. Inuwi ng pervert ang kwento ng may malikot na kislap sa kanyang mga mata, inamin na nasanay na siya sa ganitong pakiramdam. Akala niya kailangan niyang mabuhay nang wala ang amoy ng mga schoolgirl sa lugar na ito, ngunit nakilala niya si Yuri. Hindi ba iyon isa na namang coincidence? Ang mga salitang iyon, just a coincidence, ay tumaga sa puso ni Yuri parang kutsilyo. Lahat ng trahedya at galit sa kanyang buhay ay nagsimula sa mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, inactivate ni Yuri ang kanyang kakayahan. Pinilas niya ang braso ng pervert ng ganoon kalakas na ang mga kalamnan ay napilitan at lumiit sa ilalim ng presyon. Hindi tumigil doon, pinakawalan niya ang serye ng malulupit na suntok na tila bumabasag ng buto. Ang kanyang malamig na mga mata ay walang alinlangan. Ang kakayahan ni Yuri ay 5 beses na dagdag sa pisikal na lakas. At tuwing tumatama siya, dala niya ang bigat ng lahat ng sakit at hirap na ibinigay sa kanya ng buhay. Tumunog ang anunsyo, si Yuri ang panalo. Nagulat si Miss Yong. Sa ganitong kapangyarihan, karamihan ng tao ay nahihirapang tumayo sa umpisa. Ngunit si Yuri ay hinarap ang isang higanteng pervert at winasak siya ng walang awa. Ngayon lamang naniwala si Miss Yang sa sinabi ni Mia noon na ito ay isang kakayahan lamang na maaaring magamit ng may integridad at instinct. Maaaring si Yuri ay isang henyo. Samantala, mahigpit na nakapilas ang kamao ni Yuri. Sa kanyang puso, umalangaw-ngaw ang isang panata sa kanyang nakababatang kapatid na si Lilia, babalik ako sa iyo, anuman ang mangyari. Kasabay nito, nakaupo si Akira sa kanyang kwarto, tahimik na nakatitig sa kamera sa sulok, iniisip sa sarili, gagamitin ko ang kapangyarihang ito upang durugan kayong lahat. Sinasadyang tinitingnan kung mababasa ba ng organisasyon ang kanyang isip. Ngunit dahil walang reaksyon, inisip niya marahil mababasa nila, ngunit sadyang hindi pinapansin. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala kung nalalaman nga nila. Ipakikita niya sa kanila ang gusto nilang makita. Napansin ni Akira na kakaiba ang kanyang kapangyarihan. Hindi napapagod ang katawan niya. Wala ring pakiramdam ng pagkaubos ng enerhiya. At tila walang katapusang lumalabas ang kapangyarihan. Naisip niya kung saan nanggagaling ang enerhiyang ito.
Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Mien at ipinaliwanag na ito ay lifespan na nilikha mula sa life force ng mga tao. Tuwing ginagamit ni Akira ang kanyang kakayahan, may namamatay sa kabilang dako ng mundo. Ngunit sa pagtatapos ng paliwanag, tumawa si Mien at sinabi na biro lamang niya. Nagising si Akira. Isa lang pala itong panaginip. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at may pumasok upang dalhin siya sa susunod na programa. Pumasok si Akira sa isang bagong silid kung saan may ilang tao na naghihintay na. Ang boses ni Mien ay dumating sa pamamagitan ng speaker sa gitna ng mesa, inihayag na ang ikalawang programa ay magiging team battle, hinati sa 5 tao bawat grupo, at magsisimula sa loob ng 2 oras. Ang grupo ng 5 combatants ay binubuo ni Akira, Yuri, Kumairi, Mocha, at So Atari. Inanalisa ni Akira ang sitwasyon. Mukhang ang layunin ay patayin ang bawat isa. Malaki ang posibilidad na makaharap nila ang maraming kaaway. Ngunit kung ito ay team battle, kailangan ng epektibong koordinasyon at maaaring kailanganin ibunyag ang kakayahan. Naisip niya kung sasabihin ba niya sa kanyang mga kasama ang katotohanan o hindi. Ang unang nagpakilala ay ang matandang si So Atari. Kinuha niya ang isang butones at binago ito sa lubad. Ang kanyang kakayahan ay gawing lubad ang mga butones. Hindi makapaniwala si Yuri at inisip na magic trick lang iyon, kaya hiniling niya na magsabi ng totoo. Pagkatapos, tapat na ipinakilala ni Yuri ang kanyang sariling kakayahan. Si Mocha ay may kakayahang gawing espada ang mga sanga ng puno. Hindi sigurado si Kumairi sa kanyang kakayahan. Mukhang hindi matalo sa loob ng 2 segundo, ngunit dahil hindi pa niya nagamit, sinabi lang niyang mukhang ganoon. Bukod dito, profesional din siyang wrestler. Sa huli, si Akira ang huling magpakilala. Siyempre, hindi niya maipakita ang kanyang trump card, kaya sinabing ang kakayahan niya ay gawing kanya ng braso. Naiintindihan ni Akira na kung sasabihin niya ang katotohanan sa maling tao, maaari siyang mamatay. Kaya mahalaga ang panatilihin itong lihim. Biglang tinanong niya si Mocha tungkol sa sugat niya, tila walang kwentang tanong, ngunit sa katunayan, upang lalong paniwalaan ng lahat ang kanyang fake cannon ability. Kasabay nito, iniisip ni Akira ang isang bagay. Ang kanyang kapangyarihan ay naa-activate batay sa iniisip ng kalaban. Kaya sino ba talaga ang kalaban dito? Kung ang kalaban ay ang ibig sabihin ay kaaway lamang, hindi tatakbo ang kapangyarihan sa harap ng mga kakampi. Maswerte siya na si So Atari ay kasama sa grupo, isang inosenteng tao, na hindi lang ipinakita ang kanyang kakayahan ng hayagan, kundi marami pang sinasabi, kaya mas kaunti ang atensyon kay Akira. Si Yuri ang susi sa koponan. Habang papasok sa battle room ang grupo, biglang naging seryoso si So Atari. Paalalahanan sila sa alituntunin na sinabi ni Mien, kung may pagkakataon, patayin ang kalaban. Kahit gaano pa kagaling o kabait, sa espesyal na pagkakataon, ang sinuman ay maaaring maging malupit. 5 nilang pumasok sa malaking battle arena. Inihayag ni Mien na bawat miyembro ay makikipaglaban one-on-one, at ang resulta ng 5 duel ang magtutukoy kung aling team ang mananalo. Ang bawat laban ay matatapos lamang kapag naabot ang isa sa mga kondisyon, nahulog sa entablado, nawala ng malay, sumuko, o namatay. Ang unang laban ay So Atari laban kay Koshiren. Agad na naunawaan ni Akira na ang buong grupo ay naloko. Mula sa ayos ng 5 tao at sa oras ng paghahanda, lahat ay naisip na magtutulungan sila bilang team. Kaya, basta-basta na ibunyag ng lahat ang kanilang totoong kakayahan. Ngunit sa huli, lumabas na one-on-one lang pala ang mga laban, kung saan wala namang kailangan ibunyag. Ibig sabihin, aksidenteng naibigay nila ang impormasyon sa mga taong maaaring maging kalaban sa hinaharap. Malakas ang kutob ni Akira na lahat ng nangyari ay simula pa lamang ng mas madilim na plano. Pumasok si So Atari sa arena. Nakita niya si Ren mula simula hanggang katapusan, nakabalot sa puting kumot na para bang hindi pa handa. Biglang nagtanong si Ren, iisipin mo bang sumuko? Kuryoso si So Atari sa panlabas na balabal ni Ren, iniisip kung konektado ito sa kakayahan niya. Sagot ni Ren, misunderstanding lang, at tinanggal ang balabal, na nagpakita ng pink na bikini sa ilalim na nagpapatingkad sa kanyang hubog na katawan. Tahimik niyang ipinahiwatig na kung susuko si So Atari, babayaran siya ng masagana. Siyempre, hindi siya nadala sa kagandahan, kaya kinuha niya ang isang butones at nagmungkahi ng laro, ang mali ang hula ay susuko. Naiintindihan ng mga kasamahan ni So Atari dahil hindi combative ang kanyang kakayahan. Ginawa niyang ligtas na 50-50 heads ang taya. Pinili ni Ren ang heads. Pinili ni So Atari ang tails. Sa sandaling itapon ng barya, biglang dumami ang matutulis na sibat na tumago sa likod ni So Atari. Lumalabas, gawa iyon ni Ren. Nagpanggap siyang tumaya ngunit simula pa lang ay balak na niyang alisin si So Atari.
Napagtanto rin ni Akira ang kakulangan sa strategy ni So Atari. Kung ang kalaban ay balak pumatay mula simula, ganoon ang magiging katapusan. Sa sandaling bumaba ang guard, siya ay tinamaan. Bago pa maunawaan ni So Atari ang kakayahan ni Ren, na ibalik na niya ang kanyang club. Maliwanag na hindi gumawa ng malalaking galaw si Ren, ngunit biglang lumitaw ang mga palaso mula sa wala. Habang nagagalit ang lahat, sinabi ni Mocha na kahit papaano, nakatulong ang sakripisyo ni So Atari upang matukoy ang kapangyarihan ng kalaban. Ang pahayag na iyon ay nagalit kay Yuri at Komehiri, at pinilit niyang bawiin ito. Nag-alala si Akira na baka nagdulot ito ng hidwaan sa loob ng grupo kaya nagpasya siyang mamagitin dahil hindi pa panahon para mag-away. Ang susunod na laban ay si Komehiri laban kay Ringo. Natuto sa nangyari kanina, nagpasya si Komehiri na lapitan agad ang kalaban upang makarespond sa oras. Pagbukas ng green ng handcuffs at nakalaya, agad siyang tumakbo patungo sa kalaban. Determinado siyang itulak ang babae palabas ng entablado ng maingat upang hindi masaktan. Ngunit biglang itinataas ni Ringo ang kamay at sumuko. Lahat ay nangyari sa isang iglap, nagulat ang parehong koponan. Pagbalik sa kanyang panig, iniulat niya na hindi niya kayang talunin si Komehiri. Kahit na ginamit niya ang kakayahan upang kopyahin ang kapangyarihan niya, wala itong epekto. Galit na hinawakan ni Ren si Ringo sa leeg at sumigaw, sinasabing dapat ay naunawaan niya ang kapangyarihan ni Komehiri. Inaakusahan siyang sinadya niyang humadlang, at sinabi na kung matatalo sila, mapaparusahan ang buong koponan. Sinubukan ni Zekoy na pikalmayan si Ren at sinabi na siya ang mananalo sa ikatlong laban, kaya pinakawalan ni Ren si Ringo. Ang kakayahan ni Ringo ay kopyahin ang kakayahan ng kalaban sa isang 10th na lakas. Sa totoo lang, pinapakita rin nito agad kung ano ang kapangyarihan ng kinopya. Kaya natutunan niya na ang kakayahan ni Komehiri ay maging invincible sa loob ng 2 segundo. Ngunit dahil ang bersyon niya ay 0.2 segundo lamang, wala itong silbi. Kaya, sumuko siya. Ang ikatlong laban ay kay Mocha laban kay Zokamoin. Pumasok sa entablado si Mocha at nag-isip ng maayos habang nakatali ang mga kamay. Hindi niya maibunot ang espada, at kung lalapit ng pabigla-bigla ay mapanganib, kaya mas mabuting hindi magmadali. Pagkawala ng cuffs, kinuha ni Zoko ang tirador slingshot. Kampante siya na kung siya ang unang tatamaan, panalo na siya. Kinuha ni Mocha ang isang kahoy na pamalo at basta-basta tinaboy ang bakal na marmol na lumipad sa kanya. Ang marmol ay naging malaking bakal na bola na bumangga sa lupa. Lumabas na ang kakayahan ni Zokamoin ay gawing higanting bakal na bola ang marmol. Maswerte si Mocha na hindi niya sinubukang hulihin iyon. Mabilis na pinaputok ni Zokamoin ang isa pang marmol, pinaikli ang oras para lumaki bago matalo. Hiniwa ni Mocha ang bola gamit ang espada at sinabi na halata na ang kanyang intensyon. Pagkatapos, pinaputok ni Zokamoin ang 3 marmol ng sabay. Hiniwa o iniiwasan ni Mocha ang lahat habang lumalapit siya. Sa isip niya, alam niyang napagtanto na rin ni Akira na ang tunay na kakayahan niya ay gawing espada ang sanga ng puno na kayang pumutol ng kahit ano. Natakot si Zokomo sa kalaban na ito na wala siyang tsansang manalo. Ngunit nang makita si Ren sa likod niya, napuno siya ng takot at kalituhan. Itinutok ni Mocha ang espada at sinabi, hindi kayang talunin ng kapangyarihan mo ang akin. Kung susuko ka ngayon, hindi pa huli. Pinili ni Zoko na sumugal ng lubusan, at nagsimulang maghagis ng marmol sa kalaban. Bumagsak ang malalaking marmol isa-isa, na pumapalibot kay Mocha sa gitna, tila pinipigilan ang lahat ng kanyang daan. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisikap niya dahil kaya ni Mocha na hiwain ang lahat. Itinatabi ni Zokyoin ang huling marmol para sa kalaban. At sa sandaling hiniwa niya iyon, lumabas na may isa pang marmol na pinaputok. Lumapit siya sa kalaban sa maikling distansya sa pamamagitan ng mataas na talon at pagtutok ng tirador. Akala niya sa ganitong paraan, hindi maiiwasan ni Moko ang paghihiwalay. Ngunit ang goma ng tirador ay hiniwa ng kutsilyo na nagdulot ng pagbagsak ng marmol. Napagtanto ni Zoko na habang siya ay nasa blind spot ng marmol, naputol ni Mocha ang isang sanga ng puno. Itinutok niya ang espada kay Zokamoin at iniutos ang pagsuko. Biglang sinabi ni Zokamoin, salamat. Dahil sobrang lakas at kumpiyansa ni Mocha, ni-underestimate niya siya at ibinigay ang pagkakataon. Ang huling marmol na pinaputok niya kanina ay tumama sa pader ng bangin at dahan-daang gumulong sa mga paa ni Mocha. Biglang sumabog ito at tumaas ng diretso, tumama sa isang mahina niyang bahagi, na agad na nagdulot ng kirot sa kanyang mukha. Lumabas na panalo si Zoki habang si Mocha ay naghawak na lamang sa kanyang sugat, pinagsisisihan ang kanyang kay-abangan na para bang parusa mula sa langit. Ang ika-4 na laban ay pagitan ni Nakuji at Akira.
Pagsapit niya sa entablado, abala pa rin si Akira sa lumang tanong, sino nga ba talaga ang itinuturing na kalaban sa saklaw ng kanyang kakayahan? Sa 8 kalahok, siya lang ba sa harapan ang valid na target? Tiningnan niya si Kuji at nagtanong sa sarili kung siya lang ba ang tanging target. Paano at kailan ito need-define? Sa ilalim ng anong kondisyon at kasama ng sino? Kailan nga ba aktwal na mag-a-activate ang kakayahan niya? Dahil hindi niya kayang magpatuloy sa paghuhula, nagpasya si Akira na isagawa ang isang eksperimento sa totoong mundo. Pagkatanggal ng handcuffs, tiningnan niya ang sariling team at walang nangyari, ibig sabihin, hindi ma-activate ang kakayahan niya sa kanila. Naparelieve si Akira at tiningnan si Kuji, na nanatiling nakatayo at walang senyales ng pag-atake. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon para sa ikalawang eksperimento. Biglang lumiko siya at tumakbo pababa, na nagulat ang parehong platform at si Kuji. Tumayo siya sa harap ni Mocha at sinabi na aayusin niya ito dahil sa kay-abangan at pagkatalo ng 2 beses dahil dyan. Sa sandaling sinabi niya ito, nag-transform ang braso ni Akira sa isang higanteng kanyan. Sumabog ang unang putok. Umusok ang paligid at isang buong sulok ng pader ay nawasak, nag-iwan ng malalim na hukay. Sa kabutihang palad, nakareact si Mocha at nakaiwas sa gilid. Natatakot si Kuji sa hindi inaasahang kilos at na-realize na atake pa ni Akira ang sariling teammate. Lumapit si Akira kay Kuji at sinimulan ang kanyang ikatlong eksperimento. Dahil kumbinsido na si Kuji na kanya ng kakayahan ni Akira, ginawang totoong kanya ni Akira ang braso. Pagputok ng bala, itininaas ni Kuji ang kamay para harangan, ngunit agad itong naglaho na parang usok. Nabigla si Kuji at na-realize na aksidenteng naipakita niya ang kanyang sariling kakayahan. Hindi pinalampas ni Akira ang pagkakataon at muling pinaputok ng ilang beses. Nakakaharang pa rin si Kuji, ngunit malinaw ang pagkabahala sa mukha niya. Pagkatapos, itinapon ni Akira ang isang sapatos diretso sa mukha ni Kuji, na nagdulot sa kanya na instinctively itaas ang parehong kamay para harangan. Samantala, lumapit si Akira sa likod niya, itinutok ang kanyan sa kanyang batok, nagpigil ng hangin. Batay sa kanyang mga naunang reaksyon, nadeduce ni Akira na ang kakayahan ni Kuji ay nullify ang anumang hinahawakan, ngunit kailangan ng kanang kamay niya na nakadikit sa lupa. Nang makita ang kanyang sikreto na naipakita, wala ng paraan si Kuji at agad itinaas ang kamay bilang pagsuko. Matagumpay ang eksperimento ni Akira higit pa sa inaasahan. Bago iyon, sinubukan niyang ideklara ang isang teammate bilang kalaban at i-activate ang kanyan, ngunit walang reaksyon. Patunay ito na hindi ma-activate ang kakayahan kung hindi totoong nakikita ni opponent si Akira bilang banta. Nang lumingon si Akira kay Mocha at nagbanta na paputukan siya, ang likas na kay-abangan ni Mocha ay agad nagpakita kay Akira bilang panganib. Sa sandaling iyon, nag-transform ang braso ni Akira sa kanyan. Sa huli, sinubukan ni Akira na ito ng intensyon sa buong kalabang team, tinitingnan sila bilang kalaban, at nag-activate ang kakayahan, ngunit gumana lamang ito kapag ang kalaban ay nasa parehong platform. Mula rito, na-conclusion ni Akira na para ma-activate ang kakayahan niya, hindi sapat na siya lamang ang titingin sa isang tao bilang kalaban. Kailangang malinaw na nakikita rin siya ng iba bilang direktang banta. Ang mga nakatayo sa labas ng arena, kahit itinuturing ba si Akira bilang kalaban o hindi, ay hindi naapektuhan dahil hindi nila alam na sila ay target. Ang kapangyarihan ni Akira ay gumagana parang salamin sa pagitan ng subjective na pag-iisip at objective na persepsyon, nagde-detonate lamang kapag nag-intersect ang dalawang awareness sa parehong punto. Ang ikalimang laban ay nagsimula sa pagitan ni Yuri at OG. Siya ang stalker na minsang naghatid kay Yuri sa trahedya, literal na hinayla siya patungo sa kamatayan. Sa sandaling nakita niya ito, tuluyan nang nawala ang composure ni Yuri, nagliyab ang mga mata niya na parang handang sunugin ang paligid. Ito ang taong Samaire sa buhay niya. Ngayon, parehong nahulog sila sa mundong ito na may pinagsamang lumang galit at bagong puot, determinado si Yuri na ayusin ito ng tuluyan, iniutos niya kay OG na manatiling nakatayo. Sumunod naman si OG dahil sa kakayahan niyang gawing bakal ang katawan. Diretsyong umatake si Yuri at pinagsuntok siya palabas ng arena, tumama sa pader. Panalo si Yuri ng malinaw sa laban na ito. Nakaupo si Akira at inianalisa ang panalo ni Yuri, na pagtanto na hindi lamang basta 5 beses na lakas ng braso at paa ang dahilan kung bakit siya nakakatakot. Ang problema ay ang buong pisikal na lakas niya ay amplified, bilis ng paa, torque ng katawan, lahat ay nagtutulungan para makagawa ng suntok na labis ang destructive power. Kahit ang katawan ng kalaban ay kasing tigas ng bakal, hindi nila kayang tiisin ang tama tulad nyon. Pagkatapos ng laban, lumitaw si Mien at inihayag ang ikatlong programa. Una, ang parusa sa natalong team. Lahat ay pinatali ang mata at hinati sa 2 kwarto.
Ang panalong team ay sinorpresa ng marangyang pagkain, habang ang natalo, ang mga lalaki ay nakakulong sa isang walang lamang kwarto at tubig lang ang iniinom, at ang mga babae ay pinilit magsuot ng nakakahiya at katawa-tawang outfits upang pagsilbihan ang nanalo. Pagkatapos, bumalik si Mien upang ipahayag na mula rito, bawat team ay sasabak sa iba't ibang programa. Ang pagsuot ng bunny costumes ay opening prank lamang. Ang totoong parusa ay nagsisimula pa lamang. Ang buong team ay dinala sa isang malawak na bulwagan. Doon, sinabi ng staff na mula ngayon, bawat isa ay maglalakad sa sariling landas at sa dulo lamang nila malalaman kung ano ang naghihintay sa kanila. Si Kumairi, na nagpapanatili ng anyo ng nakatatandang kapatid, ay nagpapaalala sa lahat na kahit maging magkalaban sila, ang layunin ay manatiling buhay at makabalik. Nang naghiwalay ang grupo at tanging sina Akira at Yuri na lang ang naiwan, mahinahong hinikayat niya si Yuri na mabuhay upang maibalik ang panyo na minsan niyang ginamit upang gamutin ang mga sugat niya. Tahimik na nangako si Yuri na ibabalik niya ito. Pagkatapos, naghiwalay ang dalawa at sinimulan ang kani-kanilang paglalakbay. Pumasok si Akira sa isang silid na may bato at pedestal na may telepono. Ipinaliwanag ni Mon ang ikatlong programa. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 100 puntos at ang kanyang layunin ay makakuha ng 1,000 puntos. Nagbukas ang pinto sa harap niya at pumasok siya sa isang malawak na espasyo. Inanunsyo ni Mo na 13 oras at 18 minuto na lang ang natitira. Sa susunod na 30 minuto, makakakuha ang mga manlalaro ng 10 puntos para sa bawat natalong kalaban. Alam ni Akira na siya ay nasa Zone A at agad na tumakbo sa kalsadang nasa harap niya. Agad niyang nakasalubong ang kanyang unang kalaban, ngunit ang taong iyon ay nais lamang makipag-usap, dumating siya upang mang-recruit, hindi upang makipaglaban. Sa pagkakataong iyon, hinahabol si Yuri ng isang grupo at nagkita silang muli ni Akira. Lumalabas na ang apat na humahabol kay Yuri ay mula sa Red Team. Samantala, ang binatang lumapit kay Akira ay mula sa Green Team, pareho silang nagtatangkang mag-recruit. Gusto ng Red Team na mapasama sina Yuri at Akira sa kanilang panig, ngunit ayaw ni Katsuya, miyembro ng Green Team, na mangyari iyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang gawing pana ang isang sanga ng puno at sinabi sa dalawa na tumakas agad. Mula sa Red Team, ipinadala si Matsushide na may kakayahang gawing kanya ng kanyang braso. Napahiya si Yuri at sumigaw na pareho ang kakayahan ng kalaban kay Akira. Nang marinig iyon ng leader ng Red Team, agad siyang natakot at naniwala sa sinabi. Samantala, ginamit ni Akira ang pagkakataon upang lokohin sila at ipakita na nagpakita rin sila ng kanyan sa kanilang braso. Nagpanggap siyang umapir ng isang beses at tumakas kasama ang dalawa. Nang utusan si Matsushide na magpaputok, naghintay si Akira ng perpektong sandali upang makabalik ng putok. Nagbanggaan ang dalawang agos ng apoy at nagdulot ng malaking pagsabog. Malinaw na mas malakas ang kanya ni Akira, na pinatalsik ang buong Red Team. Nang manginig si Matsushide at hindi na makagalaw, nawala ang trump card ng buong team at nagulo ang lahat. Nang pansamantalang maging ligtas sila, pinag-usapan ni Katsuya ang leader ng Red Team. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng 2 taong malakas at masama ang pag-uugali. Iminungkahi ni Akira na pumunta sa base ng Green Team. Lumabas itong isang payapang bukirin na tinitirhan ng mga buntis, bata, at matatanda. Naramdaman niya na ang leader na makapoprotekta sa mga ganitong tao ay maaasahan at nagpas siyang sumali. Nang makilala niya ang leader na si Yudo, tuwang-tuwa ang lalaki na makakuha ng isang malakas na miyembro tulad ni Akira. Nang tanungin tungkol sa kakayahan ni Yuri, nagulat silang pareho na parang tinamaan ng kidlat dahil ito ay nasa plus level, mas mataas pa kaysa sa kanyan. Naantig si Yu at napaiyak, pinupuri si Katsuya sa mahusay na pagdala ng 2 malakas na miyembro. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng ikatlong programa. Ang mga puntos mula sa device ang pangunahing basehan ng lahat at maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtapos ng mga misyon na itinakda ng organisasyon. Ang puntos ay nagsisilbing pera at ginagamit para makabili ng pagkain, gamot, kagamitan, o impormasyon. Ang layunin ng bawat isa ay mabuhay at makakuha ng 1,000 puntos. Pagdating nila, naghiwalay ang mga tao sa maliliit na grupo para mas madali ang paggalaw at pagbabahagi ng puntos. Ngunit may isang grupo na biglang lumaki ng marami sa maikling panahon, kasabay ng mga bali-balita na nangunguha sila ng mga hindi sumusunod sa misyon. Nahinuha ni Akira na walang balak ang Red Team na umalis upang magpatuloy sa susunod na programa. Sumang-ayon si Yohito na nagsabing walang sino man ang gustong manatili dito magpakailanman, ngunit maaaring hindi rin magiging madali ang susunod na programa. Pinili ng Red Team na bumuo ng sariling kaharian gamit ang lakas upang mangibabaw, mas gusto nilang maging hari dito kaysa magpatuloy. Kasabay nito, ini-interrogate ni Ikai, leader ng Red Team,
ang apat na lalaking nabigo sa pagdakip ng mga tao. Sumali na ngayon si Ren sa Red Team. Nais ni Ikay na parusahan sila, ngunit pinigilan siya ng deputy leader na si Masa dahil ayaw niyang madumihan ng dugo ang kanyang damit. Dahil dito, nakatakas ang apat sa parusa. Gayunpaman, napansin na ni Masa si Akira, naniniwalang may isa pang lihim na kakayahan siya bukod sa kanyan. Ipinaliwanag ni Yudo ang kasalukuyang mga faction. Ang Red Team ang nangingibabaw sa mahihina sa pamamagitan ng karahasan at kilala sa pang-aalipan. Dahil hindi lang sila makakatingin, nabuo ang Green Team para protektahan ang mahihina. Mayroon ding Blue Team, isang neutral na faction na hindi nakikialam sa alinmang panig. Sa gayon, malinaw na nahati ang sitwasyon sa tatlong faction, Red Team bilang Human Hunting Faction, Green Team bilang Protector, at Blue Team bilang Neutral. Naniniwala si Yudo na sa malapit na hinaharap, kailangan ng Green Team na labanan ang Red Team at malaking tulong si Akira at ang kanyang grupo. Agad na pumayag si Yuri. Nang lumingon siya kay Akira, hindi sumagot ang binata, ngunit lumapit at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kanyan upang takutin si Yudo, ngunit hindi ito gumana. Nagsimulang magduda si Akira kung may kakayahan si Yuto na supresahin ang iba o baka hindi niya pinagkakatiwalaan ang sariling kakayahan. Ngunit ilang segundo lang, lumitaw din ang kanyan. Nagulat si Yudo at nagtanong kung may kailangan pa si Akira sa kanya. Kung papaputok siya, baka makuha niya ang sagot na hinahanap. Nagpa siya si Akira na magpaputok. Ang putok ng kanya na inilabas ni Akira ay hindi man lang nagdulot ng kahit kaunting pinsala kay Yudo. Sa harap ng kalmado at matatag na reaksyon ni Yudo, naunawaan ni Akira na hindi lang simpleng sinusubok ni Yudo ang kanyang kapangyarihan, kundi nais nitong makita kung talagang kaya niyang humarap sa mga mapanganib na puwersa na darating. Kaya niyang tiisin ang kanyan at sadyang hinayaan si Akira na magpaputok upang makumpirma ito. Malinaw na alam ni Akira na noong una, pinaghihinalaan siya ng lalaki. Ngunit ngayon, hinayaan siyang magpaputok ng malaya. Tunay na isang hindi mahuhulaan na leader. Sa sandaling iyon, pumasok si Momoko at nagulat na ang bilang ng mga bagong miyembrong sumali sa pagkakataong ito ay mas marami kaysa dati. Naniniwala si Yu na ito marahil ay isang pagkakataon upang baguhin ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan. Samantala, nag-alala si Katsuya na baka hindi sapat ang espasyo para sa lahat. Iminungkahi niya na siya at si Yuri ay magsama sa isang silid. Nang sa wakas ay nagkaroon sila ng kaunting pribasya, tahimik na iniabot ni Katsuya kay Yuri ang isang piraso ng papel. Kinabahan si Yuri at inisip na magko-confess siya ng damdamin, ngunit lumabas na ang nakasulat sa papel ay, ang tunay kong kakayahan ay telepatiya. Sa patnubay ni Akira, ipinikit ni Yuri ang kanyang mga mata at nagtuon ng isip sa pag-iisip na ang binata ay nagpapadala ng mga salita sa kanya. Sandali lamang, narinig niya ang tinig nito sa kanyang isipan, sinasabi na magbigay siya ng signal kung maririnig niya ito. At sa kanyang sorpresa, tunay na narinig ito ni Yuri. Pareho silang labis na nagalak sa matagumpay na pagtatatag ng telepatiya. Iminungkahi ni Akira na gamitin nila ang pamamaraang ito sa pakikipagkomunikasyon mula ngayon upang maiwasang may makapag-especially iya. Lubos niyang naunawaan na bilang isang leader, tiyak na magbabantay si Yudo laban sa sinumang may nakahihigit na kakayahan, lalo na sa mga taong hindi pa napatunayan ang kanilang pagiging mapagkakatiwalaan. Pinagtibay niya na dapat silang maging pares na magkatuwang sa paggamit ng kanilang kakayahan, at kung kailangan ni Yuri ng anumang tulong, ibibigay niya ang kanyang buong suporta. Habang nag-uusap, unti-unti ring naunawaan ni Akira ang dahilan sa determinasyon ni Yuri na makabalik. Hinahanap niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Lilia. Ang sariling layunin ni Akira, gayunpaman, ay iba. Nais niyang talunin ang laro at magkaroon ng rematch kay Mon, ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nangako siya na gagawin niyang pagsisihan ni Mon ang pagbibigay sa kanya ng sobrang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, lubos na nagtitiwala siya kay Yuri, kahit na ibinunyag na ang tunay niyang kapangyarihan ay hindi telepatiya o kanyan, kundi ang kakayahang muling likhain ang kapangyarihan na pinaniniwalaan ng kalaban na kanilang taglay. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ni Mian. Ito ay isang anunsyo para sa isang bagong misyon, isang malawakang pagsakop, na magsisimula sa ika-9 ng umaga kinabukasan sa mga guho ng plaza ng District D. Bawat talunggol ay magbibigay ng 30 puntos, at sa panahon ng misyon, hindi pinapayagan ang mga manlalaro na umatake sa isa't isa. Kinabukasan, itinalaga ni Yudo ang mga koponan at ipinadala sina Akira at Yuri bilang gorilla dahil mas madali nilang magagamit ang kanilang kapangyarihan kung mas kaunti ang tao. Pagdating nila, nakaupo si Mon sa ibabaw ng guho ng plaza at tinanggap sila sa opisyal na programa. Lumitaw ang mga grotesque bull na kahawig ng isa na muntik nang pumatay kay Akira sa totoong buhay.
Nagsimula ang labanan at galit na umatake ang mga ghouls. Kaagad inutusan ni Yudo ang mga tank units ng bawat koponan na bumuo ng depensibong bilog. Isang ghoul ang sumugod sa kanya ngunit hindi nakapasok at agad na napigilan ng isang tank na humawak sa braso nito. Pagkatapos, pumasok ang Executioner Group at pinutol ang ulo nito. Maayos na tumakbo ang tatlong layer na koordinasyon ng tank, restrain, at executioner. Mabilis na pinatay ni Akira ang isang ghoul gamit ang kanyang kanyan. Ang leader ng Team D, na may kakayahang iron wall at katawan na kasing tigas ng bakal, ang naging pangunahing tank. Tinanong ni Katsuya ang madre sa kanilang grupo tungkol sa bisa ng Cursed Doll. At talaga, nang ihagis ito sa isang halimaw, agad na namatay ang ghoul. Habang nangingibabaw ang Green Team, biglang lumitaw ang Red Team, dala ang isang grupo ng mga alipin na nakakidena at may lila na iron collar. Inutusan ni Yudo ang pag-atres mula sa guho upang ilipat ang focus ng ghoul sa kalaban. Ngunit patuloy na pumapatay ang mga ghoul sa mga manlalaro. Inutusan ni Masa na may kakayahang high-interest lending at forced debt collection ang mga alipin na umatake sa ghouls. Sabik siyang makita kung paano tutugan si Yudo. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Yudo na iligtas ang mga tao. Ngunit sa kanilang pagkabigla, binuksan ni Min ang isang gate at pinakawalan ng isang napakalaking composite ghoul na tinawag na Nayan. Ito ang labanan na talagang inaasahan niya. Sumugod ang Green Team ngunit nadodge. Kahit si Akira ay natamba. Nang halos tapusin siya ni Nayan, dumating si Yudo at sinabing iligtas ni Akira si Eiji, siya ang bahala sa halimaw. Ipinakita ang tunay na kakayahan ni Yudo, isang mediator, na maaaring makipagkasundo at gamitin ang kapangyarihan ng matibay na determinasyon upang protektahan ang iba. Kahit na inatake ng sunod-sunod na sipa ni Nayan, nanatiling nakatayo si Yudo, nanunumpa na hindi niya muling ipapakasawi ang sinumang mahal niya. Sa pamamagitan ng isang strike na pinapadalhan ng kidlat, sinuntok niya ang halimaw, na lumikha ng malaking butas sa dibdib nito. Nanginig ang buong plaza. Akala nilang tapos na, biglang muling bumangon si Nayan. Kinain nito ang mga bangkay ng kapwa nitong ghouls at na-regenerate ang mga nawalang bahagi, kaya mas naging malakas. Habang walang mapigil na nagngangalit na Nayan, biglang tinamaan ito ng kanya ni Akira. Kaagad na sumigaw si Yudo sa galit, tinatanong kung bakit siya bumalik. Ngunit nauna nang naipon ni Akira ang plano. Sumugod siya at si Yuri ng sabay, nakikipagkomunika sa telepatiya, kaya walang makakarinig. Pagkatapos mailagay si Nayan sa tamang posisyon, sa sandaling sumipa ito sa kanya at nagbuga ng makapal na ulap ng alikabok, biglang lumitaw si Akira, ipinasok ang bar aisles ng kanyon sa bibig nito, at pinaputok. Parang tapos na, ngunit muling bumangon si Nayan. Sa sandaling iyon, sumugod si Yudo at tumama ng isang suntok na nagpadapo sa ulo nito palayo sa katawan. Lahat ng ghouls ay napuksa, at opisyal na natapos ang labanan. Gayunpaman, wala sa plano ni Ikay ang umatras. Ipinahayag niya na gusto niyang labanan ang grupo ni Akira na 2 laban sa 1 o 3 laban sa 1 kung kaya pa ni Yudo lumaban. Habang tumataas ang tensyon, isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang kanya ni Mian ay tumama mismo kay Ikay. Malamig niyang sinabi na hindi pa niya inanunsyo ang pagtatapos ng misyon. Kung may laban, dapat itong maging isang tamang digmaan. Ipinahayag niya ang isang war game sa pagitan ng pulang koponan at berdeng koponan na tinawag niyang King Hunt. Ang dalawang koponan ay ilalagay sa magkahiwalay na zone, at ang mananalo ay ang makapatay ng hari ng kalaban muna. Ang layunin na protektahan ay hindi tao, kundi isang device na kumakatawan sa hari. Pinapayagan ng mga koponan na gamitin ang anumang paraan para nakawin ang device ng kalaban at i-connecte ito sa kanilang sariling sistema. Binigyan ni Mon ng pahiwatig si Ikaya. Maaaring habulin ng mga manlalaro ang miyembro ng kalabang koponan upang makakuha ng puntos, na maaaring ipagpalit kay Mon para sa mga benepisyo, tulad ng paggamit ng handcuffs na maaaring i-disable ang isang tao. Agad na naunawaan ni Akira na maaari niyang i-lock ang kakayahan ng leader ng kalabang koponan at pagkatapos ay patayin ito. Pagkatapos ng King Hunt, kailangang maubos ang isang koponan, berde o pula. Malinaw na iminungkahi ni Masa na kung mananalo ang pulang koponan, kailangang mamatay ang buong berdeng koponan. Sa ganitong paraan lamang magiging ganap ang resolusyon. Ang wargame na King Hunt ay magsisimula sa loob ng 7 araw. Pagbalik sa base, tinawag ni Yudo si Akira sa isang pribadong silid at tahasang tinanong ang tungkol sa kanyang tunay na kakayahan. Napansin niya na ang suntok ng ghoul ay tumama at hindi dapat nakaligtas si Akira. Ano ba talaga ang kanyang ginawa? Inamin ni Akira na ang kanyang kakayahan ay hindi ang kanyan, ngunit hindi na siya nagsabi pa ng iba. Sa sandaling iyon, napagligtas ni Kimihiri ang isang miyembro ng berdeng koponan mula sa pulang koponan at dinala pabalik sa base. Dito,
Muli niyang nakilala sina Akira at Yuri. Habang nagtitipon ang lahat, muling nag-anunsyo si Min tungkol sa King Hunt Game. Maaaring sumali ang sino man sa Midway at hinihikayat silang lumahok sa digmaan. Lalo na unawaan ni Akira ang plano ni Mian. Siya ang nag-orchestrate ng lahat mula sa simula upang mag-away ang dalawang koponan. Habang lahat ay manipulahin, ang pinakamapanganib na tao ay hindi na si Mian, kundi si Mayasa, ang deputy leader, na sinimulang gamitin ang sitwasyon. Nagsimulang mag-alala si Akira kung ano ang kanyang dapat gawin sa susunod na 7 araw at paano siya maghahanda. Sa sandaling iyon, dumating si Ringo upang pasalamatan si Akira sa pagsadyap sa kanya noong laban sa goal. Ngunit sa kanilang pag-uusap, aksidenteng nahayag niya na alam niya ang tunay na kakayahan ni Akira. Napagtanto niyang nasabi niya ang sobra dahil ito ay isang bagay na maaaring buhay o kamatayan para kay Akira. Inamin ni Ringo na ang kakayahan niya ay malaman ang tunay na kapangyarihan ng iba. Halimbawa, alam niya na ang pagiging immortal ni Kumairi ay tumatagal lamang ng 2 segundo. Agad na dinala ni Akira si Ringo sa isang pribadong silid at malamig na tinanong kung bakit niya ito isinisiwalat. Hindi nagtago si Ringo. Tapat niyang sinabi na ang kakayahan niya ay makopya ang 1/10 bahagi ng kapangyarihan ng iba. At dahil dito, kaya niyang malaman ang likas na katangian ng kapangyarihan. Isa itong kakayahan na walang silbi kung mag-isa, kaya kailangan niya ng partner. Pinaghihinalaan niya na ang kakayahan ni Akira ay kahalintulad at humiling na maging kanyang partner. Napansin ni Akira na alam niya pati ang kapangyarihan ng mga miyembro ng Pulang Koponan, at tumango si Ringo bilang kumpirmasyon. Hindi naglaon, inimbitahan ni Akira si Yuri na sumama sa kanya upang makipagkita sa Blue Team. Samantala, sa Pulang Koponan, 2 pangunahing miyembro, sina Ranka at Kamui, ay tinawag. Nagbigay ng malinaw na utos si Masa, kung makita ang kalaban sa daan, patayin agad. Kasabay nito, ang miyembro ng Pulang Koponan na nahuli ng Berdeng Koponan ay nailigtas at nagulat na nakita ng mole mismo ang sandali na tinamaan si Akira ng ghoul ngunit na natiling ligtas at agad na nakapag-counterattack gamit ang kanyan. Malinaw na pinatunayan nito na ang tunay na kakayahan ni Akira ay hindi ang artillery. Natanggap ni Maya ang balita at agad ipinaalam kay Ikay. Napagtanto nilang kailangan baguhin ang kanilang estratehiya sa King Hunt dahil ang pinakamapanganib na tao ngayon ay si Akira na may kapangyarihan na hindi nila maintindihan. Sinimulang sanayin ni Akira si Yuri dahil kailangan niyang maghanda para sa nalalapit na laban. Natuklasan niya na ang kakayahan ni Yuri ay mag-imagine, at gusto niyang subukan nito ang pag-imagine kung sino siya. Sinubukan ni Yuri at nakita niya na naging si Ringo siya. Napagtanto ni Akira na dapat nakilala niya si Ringo noong nakaraang araw. Kailangan niyang ipaliwanag na natuklasan niya ang sariling kakayahan. Sa puntong ito, ang tanging opsyon ay dalhin siya bilang kakampi, at nagkaroon sila ng ilang lihim na kasunduan na hindi alam ni Yuri. Pagdating nila sa lugar ng pagpupulong kasama ang Blue Team, naghihintay na ang koponan sa gubat. Tinanong ng pansamantalang leader ng Blue Team na si Amodo kung ano ang kanilang layunin. Ipinaliwanag ni Akira ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng Berdeng at Pulang Koponan bilang isang quest. Ayon sa mga patakaran, maaari ang sinuman na sumali sa Berdeng Koponan, at gusto niya ang suporta ng Blue Team. Sinabi niya na sa simpleng pagsali, makakakuha ang bawat miyembro ng 200 puntos, at kung makakakuha ng device mula sa Pulang Koponan, makatatanggap ng karagdagang 500 puntos. Ginagamit ng Blue Team ang lahat ng naipong puntos upang mag-recruit ng mercenaries. May hiling si Omoto. Kung matutugunan ang kanyang kondisyon, maaari niyang ipasa ang hiling sa kanyang koponan. Itinuro niya si Yuri bilang kapalit. Ngunit agad na tumanggi si Akira dahil walang sino man ang maaaring pumalit kay Yuri. Kung gusto nila siya, kailangan si Amudo mismo ang sumali at sumunod sa utos ni Akira. Hindi pumayag si Omoto sumali, ngunit sinabi niyang ipapasa niya ang mensahe sa Blue Team. Bago umalis, dagdag pa niya na hindi rin nila magagampanan ang plano. Ang kinalabasan ay tila nakatakda na. Doon din nila nakita si Mocha na nagbanta kay Akira na sasali siya sa Red Team upang maging kanyang karibal. Ngunit hindi ito pinansin ni Akira at malamig na iniwan siya, na lalong nagpainit ng ulo ni Mocha. Sa silid-pulong ni Yudo, dumating si Madam Mamoko bilang kinatawan ng isang grupo upang talakayin ang pagsali sa digmaan bilang medical team. Tinanggap ni Yudo ang kanilang alok dahil alam niyang hindi sila magiging pabigat at may kanya-kanyang pinangangalagaan. Bukod dito, mahalaga ang medical team sa battlefield. Sa gabing bago ang labanan, nagtipon-tipon ang buong Green Team para sa isang barbecue, nag-enjoy sa isang payapang gabi bago ang laban. Kinabukasan, dumating ang Green Team sa Tower Area 5 kung saan gaganapin ang quest.
Lumabas na ang madalas na paglabas ni Akira at Yuri ay para lang mag-scout at kumpirmahin ang lokasyon ng battlefield para sa misyon na ito. Mula rito, naunawaan nila ang terrain at nakabuo ng mga estratehiya. Inutusan sila ng staff na buksan ang kanilang mga device. Lumabas si Min sa isang video at muling ipinaliwanag ang misyon. Ang quest ay matatapos sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga device mula sa Kalabang team. Bawat nakuhang device ay katumbas ng isang million point. Kapag nakawin, itinuturing itong patay at hindi na magagamit. Nakakabit ang device sa wristband, at kung lalayo ito ng higit sa 3 metro mula sa wrist, ituturing din itong patay. Kapag patay na, mag-a-activate ang wristband at hindi na magagamit ng user ang kanyang energy o abilities. Kasama sa karagdagang mga patakaran, sa loob ng bawat tower sa battle area ay may device pole. Kapag inilagay ang device dito, makakakuha ng 10 million points. Ang naipong points ay maaaring gamitin para humingi kay Mian ng tulong tulad ng pag-broadcast ng announcement, pag-recover ng devices, pag-seal ng abilities, o paghingi ng measurements. Ang huling layunin ay patayin ang device ng enemy king. Alam nito na ang pag-seal sa kapangyarihan ng kalaban ang susi sa panalo. Susubukan din ng kabilang team na i-seal ang power ng kanilang leader, kaya dapat pigilan ito sa lahat ng paraan. Nang dumating ang red team, inanunsyo ng staff na oras na para pumili ng king ng bawat team. Idineklara ni Mon ang simula ng malawakang misyon, Hunt the King. Si Il naman ang nagsabi na ang unang layunin nila ay sakupin ang mga tower. Kailangan nilang makuha ang hindi bababa sa 3 tower, palakasin ito, hadlangan ang kakayahan ng Red King, at hulaan ang galaw ng Joker troops upang maipatupad ang kanilang estratehiya. Sa ganitong paraan, mananalo sila. Dagdag pa niya, taos puso siyang nagpapasalamat sa lahat ng sumunod sa kanya hanggang dito. Dahil sa kanila, nagkaroon siya ng magagandang alaala. Masigasig na umatake ang buong Green Team patungo sa mga tower. Alam ni Akira na may isang malaking kaibahan mula sa unang 2 programa, bawat isa ay may dalang sariling paniniwala at determinasyon. Naiulat ni Katsuya na nakuha na ng kanyang squad ang isa sa mga tower. Nangako silang ipagtatanggol ito hanggang kamatayan. Bagaman mas marami sila sa bilang, napakalakas ng mga miyembro ng Red Team. Pinakamalakas sa kanila si Ikai, na siya ring king ng kalaban. Nang dumating ang ikalawang team ni Izuka sa ikalawang tower, nakaharap nila si Ikai. Hindi siya makapaniwala. Narito na ang enemy king. Ang motto ng red team, even the king hunts. Sa tulong ng device, sigurado si Asuka na paparating na sina Yuri at ang iba. Hanggang doon, kailangan niyang pigilan si Ikai. Patuloy niyang inihagis ang kanyang espada, ngunit kalmado itong iniiwasan ni Ikai. Madaling napigilan ni Ikai ang espada gamit ang isang kamay lamang. Sa sandaling iyon, ngumisi siya ng malamig. Nahulog si Ikai sa kanyang patibong. Ang kakayahan ni Asuka ay baguhin ang bigat ng kanyang espada, at umuga ang lupa sa ilalim ni Ikai dahil sa mabigat na presyon ng espada na kanyang pinipigilan. Ngunit nawasak ni Ikai ang espada sa isang suntok, saka tinapak ang pader. Inihagis niya sa kanya ang isang kahoy na patpat at sinabihan siyang kunin ito at ipagpatuloy ang laban. Hindi ba paparating na ang kanyang mga kasama? Pagdating nila, sisimulan niyang laro sa kanila. Alam ni Kumeiri na nakikipaglaban si Asuka kay Ikai at sinabi sa iba na tulungan siya habang siya naman ay nananatili upang protektahan si Herka. Ang kakayahan nitong kontrolin ang daloy ng hangin ang susi sa pagtatanggol sa kanilang base. Nang umalis ang iba, naramdaman ni Herka ang paparating. Dumiretso rin si Katsuya at iba pa para iligtas si Asuka, ngunit hinarang sila ni Kamui. Isa sa core members ng Red Team, marami nang nawasak si Kamui sa Green Team. Nawalan pa si Kumeiri ng kamay sa laban. Nakaharap din ni Akira si Ren. Lumapit si Ren sa kanya sa peking pakikipaglaban ngunit talaga namang nangongolekta ng impormasyon. Agad niyang kinontak si Mocha para kumpirmahin ang lokasyon ni Akira. Samantala, nakatanggap si Kumeiri ng babala mula kay Herka. May paparating na tao, si Kono, na basa sa dugo ng kanilang Green comrades. Tanong niya lang kung nasaan ang team ni Kumeiri. Galit, umatake si Kumeiri at hinawakan ang leeg niya. Ngunit biglang humigpit ang handcuff sa kanyang pulso. Ang kakayahan ni Kono ay paliitin ang mga bagay, isang manipis na wire ang ibinato mula sa kanyang kamay, pinalibot ang pulso ni Kumeiri, at nagkontrata. Naputol ang kamay niya parang ginupit na kanin sa bamboo string. Doon lang naunawaan ni Kumeiri ang plano, ambush sa mga hiwa-hiwalay na miyembro habang sinusubukang iligtas si Asuka. Kahit nawala ang kanyang kamay, kalmado pa rin siyang nagbandahe at idineklara na nagsisimula pa lamang ang labanan. Samantala, matagal nang naghihintay si Ikai, ngunit walang nalinlang na biktima. Nang mapagtonto niyang panlilinlang ni Masa ang nangyari, nagalit siya at nagpasya na tapusin si Asuka.
Ngunit hindi natakot si Asuka sa kamatayan, kalmado niyang sinabi na hihintayin siya ni Ikay sa impyerno. Sa sandaling siya ay susuntukin, biglang lumitaw si Yuri at pinagsuntok siya ng malakas, na ipinagpag siya na parang patatas. Sa kabila ng sakit, nasa sabik si Ikay na sa wakas ay nakatagpo siya ng karapat-dapat na kalaban. Mabilis na umatake si Yuri. Ang kanyang bilis, tumpak na galaw, at liksi ay bunga ng pagsasanay kasama si Akira. Alam niyang hindi niya kayang pantayan ang lakas ni Ikay, kaya sinanay siya ni Akira na lumaban gamit ang bilis at taktika ng hit and run. Patuloy siyang umiwas at sumasalba, na tinutulak si Ikay sa hangganan. Ngunit nang sa wakas ay nahawakan niya ang braso ni Yuri at hinayla ito palapit, na para bang babaliktarin ang laban, lumabas na ito ay patibong na inihanda ni Akira. Gamit ang reflex ni Ikay, nahila si Yuri palapit. Sinipa ni Yuri ang tiyan niya, sinundan ng sunod-sunod na mga sipa, at tinapos sa isang tuwid na tuhod sa mukha niya, na nagdulot ng dugo. Sa halip na panghinaan ng loob, lalo pang nasasabik si Ikay habang handa pa rin si Yuri na ipagpatuloy ang laban. Samantala, natuklasan ni Yu ito na ang totoong especially iya ay hindi lamang isa. Ang una ay nahayag dahil kay Ringo, na nag-verify sa kakayahan ng lahat sa hiling ni Akira. Sumali ito sa medical team at misteryosong namatay matapos humingi kay Ringo ng tubig. Agad pagkatapos, iniulat ng base na paparating ang puwersa ng kalaban. Dito napagtanto ni Yudo at Ringo na ang totoong traidor ay si Mimoko, na ginawa ang lahat upang protektahan ang isang tao. Si Akira naman ay nakipaglaban kay Moka sa gitna ng kagubatan kung saan bawat sanga ay maaaring maging sandata dahil sa kapangyarihan ni Moka, na ginawang kanyang teritoryo. Sa gitna ng tensyon, biglang bumagsak ang isang swordsman at idineklara na papatayin niya si Akira. Ang pangalan niya ay Reno. Galit na nagdeklara si Moka ng truces kay Akira upang siya mismo ang humarap sa sobrang intrusong nagnanakaw ng spotlight. Kahit walang kasama si Yuri, may isa pang partner si Akira, si Moka, ang palaging nais talunin siya. Sa una, inakala nilang kopya lamang ni Moka si Reno. Ngunit nang iwain nito ang isang hanay ng mga puno sa likuran nila, nagulat silang dalawa na ito ay kapangyarihan ng invisible slashes. Nagpaputok si Akira ng kanyon upang makalikha ng usok at hinayla si Moka upang magtago. Habang nagtatago, malakas na tinanong ni Moka kung ano ang kakayahan ni Reno, kaya sinalihan siya ni Akira ng signal na manahimik. Matapos suriin, napag-alaman ni Akira na ang mga hiwa ay hindi dulot ng talon kundi ng invisible force. Kung maayos silang mako-coordinate, kaya nilang talunin si Reno sa apat na galaw. Sa battlefield, unang umatake si Moka, ngunit agad na naitaboy pabalik. Ginamit ni Akira ang pagkakataon na magpasabog ng malaking canyon, ngunit siya rin ay naitulak ng recoil. Akala ni Reno na panalo na siya, ngunit nahuli siya ng kalmado na sinabi ni Akira, iyan ang ikalimang galaw, di ba, Moka? Nagkalat ang mga piraso ng kahoy dahil sa pagsabog. Ginamit ni Moka ang kapangyarihan niya upang gawing mga daga lahat ng ito at tusok si Reno ng direkta. Lahat ay bahagi ng plano ni Akira. Samantala, nagdiriwang si Rinke sa pagkatalo ng marami ng biglang inihagis ng isang madre gamit ang huling lakas ang isang manika sa kanyang paa. Bumagsak si Rinke at ang madre ay nawalan din ng malay. Ngunit bumangon si Ranka, ang kanyang leeg ay bumalik sa normal na tila walang nangyari. Galit niyang sinaway ang madre sa atake nito. Nang ihahanda ni Rena ang kanyang atake, lumitaw si Ren ng malamig. Ipinakita niya na nakita niya ang immortal na leeg ni Ranka. Nagbanggaan ang dalawa. Ipinakita ni Ren ang kakayahan niyang gawing sandata ang dugo kapag nasugatan. Naglabas siya ng matutulis na patak ng dugo na hiwa sa mukha ni Rinka at winasak ang eroplano sa likuran niya. Sa pangalawang atake, nabuo ang dugo niya bilang mga espada na tumagos sa katawan ni Ranka, ngunit hindi pa rin namatay si Ranka at patuloy na umatake. Mahusay na iniiwasan ni Ren, kaya naipit ang kutsilyo ni Ranka sa isang puno, at dahan-dahan niyang hinaplos ang pulso ni Ranka. Lumitaw ang handcuff at nalock siya sa puno. Hinanap ni Ren ang nagkokontrol sa mga makina sa likod ng eksena at natuklasan ang isang batang lalaki na nagtutulak ng kahoy na kahon sa likod ng mga damo. Tinusok niya ang kahon at damaloy ang dugo. Bumagsak si Rinka, nauubos ang lakas. Lumabas na hindi immortal si Ren na tulad ng mga tanks at helicopters. Siya ay isang puppet lamang, at ang tunay na katawan ay ang nagtatago sa kahon, na ngayon ay tinusok ng espada ni Ren. Hindi kailanman naniwala si Ren na immortal si Ranka dahil sigurado siya na hindi papayagan ni Mian ang ganitong kapangyarihan. Kaya hinala niya na ang tunay na katawan ay nasa ibang lugar. Inamin ng batang lalaki na may kakayahan siyang gawing bagay ang mga laruan at ginamit bilang alipin. Napagplano ni Ren ang lahat, panalo man ang Red Team o hindi. Hindi siya palalampasan ng mga taong ito, kaya siya ang unang umatake.
Ang kasunduan niya sa Blue Team ay papatayin niya ang isa sa mga leader at pagkatapos ay iuulat kay Mia na siya ay especially iya. Sa ganitong paraan, ligtas siya kahit alinman sa team ang manalo. Tinanggal din ang batang lalaki upang patahimikin siya. Kasabay nito, naging matindi ang laban sa panig ni Komahiri. Labis na nais ni Kano na makita si Komahiri na sumusuko. Gamit ang kakayahan niyang maramdaman ang daloy ng hangin, nalaman ni Herka na nasa panganib siya. Sinusuri ni Akira ang espada ni Reno. Sa loob ng scabbard ay dalawang patong ng kahoy. Napagtanto ni Mocha na pinalitan ni Reno ang inner layer ng scabbard sa isang talim na kayang hiwain ang kahit ano, at inusad ito palabas. Sa panig ni Komahiri, itinapon ni Kano ang restraining wire na bumalot sa pulso ni Komahiri at pinaganya ang shrink power niya. Nagtayo rin siya ng ilang high-tay wire sa ilalim ng paa ni Komahiri, na mahigpit na bumalot sa kanyang bukong-bukong. Pinaganya ni Kono ang shrink, kaya nagngingit-ngit si Komahiri habang napuputol ang bahagi ng katawan niya. Nilagyan ni Kano ng loop ang mga wire sa leeg ni Komahiri. Sa puntong ito, nilalaro ni Kono ang buhay ng kalaban, gustong makita siyang magmakaawa. Ang tanging sinabi ni Komahiri, hinding-hindi niya patatawarin si Kano. Nang hawailan na sana ni Kano ang wire, lumitaw si Herka, inihagis ang sarili kay Kano at nabangga ito. Nang galit na ibato ni Kano ang isang daga upang saktan si Herka, ginamit ni Komahiri ang sariling katawan upang harangan ang atake. Sa sandaling iyon, malapit nang mamatay, naalala niya ang nakaraan ng buhay pa ang kanyang kapatid, na nasawi sa isang trahedyang aksidente. Ngunit ang pangako ng kanyang kapatid kay Komahiri ay nanatili, lagi siyang magiging kasama ni Komahiri at magiging kanyang partner. Lumitaw ang espiritu ng kanyang kapatid sa likod niya at tinanong si Komahiri, hindi mo ginagamit ang kakayahan mo dahil ayaw mo akong bigwan, di ba? Pero sapat na iyon. Mayroon ka namang bagay na nais mong protektahan, hindi ba? Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nagpa siya si Komahiri na gamitin ang kanyang kapangyarihan, at naging walang talo sa loob ng 2 segundo. Ang buong katawan niya ay nabalutan ng kahangahangang bakal na armor tulad ng isang mandirigma. Kahit na lubos siyang nakatali sa mga lubad ni Kono, hinikayat siya ng kanyang kapatid, sinasabi na siya ay walang talo. Sa loob lamang ng 2 segundo, naitaboy niya si Kono. Sa panig ni Katsuya, pinutok niya ang isang palaso kay Kamui, ngunit naging alikabok ang palaso sa kamay ng lalaki. Labis siyang nadismaya na hindi niya maabot si Oka, ngunit ipinangako niyang lalaban hanggang sa huling hininga. Habang desperadong naghahanda para mamatay, lumitaw si Akira. Pinalitan niya si Katsuya sa labanan upang makatakbo si Katsuya at iligtas si Oka dahil alam niyang siya mismo ay aalis sa Program C. Samantalang si Katsuya ay mananatili sa base na hindi maaaring mawala sa lugar na iyon. Ang tunay na target ni Akira mula pa noong simula ay si Kamui. Nang tumama ang kanyang bato sa lalaki, ito ay natunaw at naging usok. Hinala niya na ito ay isang chemical reaction na nagpapaliwanag rin sa mga paso sa katawan ni Katsuya. Pagkatapos, naipakita ni Kamui ang lihim ni Akira. Nang ginamit ni Akira ang bato upang subukan siya, napagtanto ni Kamui na hindi niya magagamit ang anumang banal na kapangyarihan. Naging interesado si Kamui sa kondisyon para ma-activate ang kakayahan ni Akira. Ngunit nang makita siyang hawak ang espada ni Reno, lubos siyang nabigla. Hindi makapaniwala si Kamui na natalo ni Akira si Reno at inakala niyang gumamit ito ng copy ability. Ang isang suntok lamang na iyon ay nagpadala kay Kamui sa kabilang buhay. Lumabas na ang hawak ni Akira ay umiiral lamang dahil sa paniniwala ni Kamui. Natuklasan ni Akira na ang invisible sword technique ay kakayahan ni Kamui. Ginamit niya ang pagkakataon at kinuha ang device ni Kamui at ikinabit ito sa sarili niyang device. Upang mapahinga ng payapa si Kamui, hindi niya ibinunyag ang tunay niyang divine power, kundi tanging ang impormasyon na nalik niya lang. Ang paggamit ng divine power na walang epekto, na may malabo lamang na impormasyon, ay magpapasiklab sa imahinasyon ng kalaban. Iyan ang layunin ni Akira. Sa panig ni Yudo, sinusuri nila ang pagkamatay ng especially iya at hinuhulaan kung sino ang pangalawang tao, nang biglang barilin siya ng cannon arm ni Momoko. Hindi siya makapaniwala, alam niya ang katotohanan, ngunit ayaw niyang paniwalaan na ang taong minsang pinagkatiwalaan niya ay traidor pala. Lumabas na ang leader ng Red Team at ang kanyang kasama ay parehong anak ni Momoko. Ginamit pa niya ang turret upang takutin sila at ipababa ang kanilang mga device at isil ang kanilang mga kakayahan. Hinarap ang buhay ng isang bata, gumawa ng desisyon si Yudo at itinapon ang kanyang device. Lumitaw sa screen ang mensaheng, dead. Siya ang nagtapos kay Yudo. Nang inakala niyang tapos na ang lahat, lumitaw si Ringo at idineklara na hindi pa ito ang wakas. Nakareceive rin si Masa ng mensahe mula kay Mia na hindi pa sila nanalo dahil hindi pa natalo ang king ng Green Team.
Nang makita si Akira na pumasok, agad niyang naisip na si Akira ang king. Sa panig ni Ringo, hinahabol siya ni Momoko na nagdemand na ibunyag niya kung sino ang king. Matapos magtago ng ilang sandali, naglakas loob si Ringo na hilingin ang Teret pabalik kay Momoko. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kopyadong kakayahan ng kalaban. Nang magpaputok, napansin niya na bagamat 10 lang ng lakas, 10 beses naman ang bilis ng bala. Halata, alam din ng kanyang kalaban ito. Naglaban silang patas sa pamamagitan ng pagtatabi ng taro at pagkakaroon ng cannon duel. Instinktibo, nagpabaril si Ringo, pinuno ang paligid ng makapal na usok, at nawala ang kalaban. Biglang nag-ambush si Momoko mula sa likod ng puno. Agad siyang sumugod at binugbog si Ringo, alam na kulang siya sa tapang upang pumatay. Pinatibay ni Ringo ang kanyang loob. Pinaputok niya ang canyon sa bangin na nagdulot ng pagbagsak ng mga bato. Inisip niya na kung kailangan niyang ibigay si Taro sa ganoong malupit na babae, mas mabuti pang mamatay na lang ang bata. Si Momoko ay desperadong naghukay sa mga labi, ngunit wala roon. Lumabas na kinuha ni Ringo ang bata, plano niya ito mula pa noong simula para mabawi si Taro. Matatag niyang hiniling kay Momoko na siya mismo ang magsil ng kanyang mga kakayahan. Sa huli, sumuko si Momoko at inihagis ang device kay Ringo. Nang yumuko si Ringo upang kunin ito, sinamantala ng matandang babae ang pagkakataon na buhatin ang isang bato upang patayin siya. Ngunit napansin ni Ringo at pinaputok ang isang bala sa malaking bato sa itaas, na nagdulot ng pagsabog at pagbagsak ng mga debris. Kasabay nito, natuklasan ni Masa ang estratehiya ng team ni Akira na alisin ang leader at tapusin ang laban. Sa panig ni Yuri, sumali si Moka sa labanan. Dagdag pa, pumasok din si Kumeiri sa laban. Napagtanto ni Masa na ginamit ni Akira ang points upang bilhin ang kanyang posisyon mula kay Mon. Natagpuan ni Akira ang kanyang sarili sa delikadong sitwasyon, pinalilibutan ng grupo ng tao. Sa kabila ng pag-ikot sa kanya, tumanggi siyang sumuko at pinaputok ang canyon kay Masa. Ngunit na-block ang kanyang bala ng isang marble na bato mula kay Zokomoin, na naging alipin ni Masa. Sa isang kisap ng daliri, pinaputok ni Zokoan ang pangalawang marble. Lumapit ang isang lalaki at hinawakan ito, at ang marble ay naputol sa walang bilang na maliliit na piraso na tumalbog pabalik kay Akira. Naalala ni Akira ang sinabi ni Ringo noon. Nag-cooperate sina Ikay at Masa upang lumikha ng mga alipin. Nang sila at ang iba ay mahuli, lumitaw si Ikay na may layuning patayin sila. Ngunit tumutol si Masa, na nagbigay ng pag-asa sa kanila. Ang pag-asa na iyon ang eksaktong kondisyon upang ma-activate ang kanyang kakayahan. Ang mga iniligtas niya ay magiging alipin, na pipilitin ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa kanilang master. Kaya't sobrang tiwala si Masa, iniisip na ayon sa plano ang lahat. Ngunit hindi natakot si Akira dahil ang kanilang kahinaan ay hindi nila alam ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit hindi nag-alala si Masa. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Masa na pinapalampas lamang niya si Akira, na nagtatagal ng oras. Nang huminto sa pag-atake at naisip ni Akira, ayos naman ito, na itatag ang kontrata ng alipin. Lumitaw ang kwelyo sa leeg ni Akira, na sumisimbolo sa kanyang estado bilang alipin. Nilapitan siya ng mga alipin at pinabagsak. Kahit teleportation ay hindi nakatulong sa kanyang pagtakas. Brutal siyang tinusok ni Masa. Ang layunin niya ay pilitin si Akira na ibunyag ang kakayahang nagamit niya noon. Naniniwala si Masa na siya ang tunay na master ng laro at nalore si Akira dito. Ngunit kalmado na tanong ni Akira, paano kung baligtad? Hindi ba totoo na ako na ang nasa posisyon upang makipagnegosasyon sa iyo ng direkta? Ang mahalagang pahayag na ito ay nagpapaalala kay Masa sa kakayahan ni Uto. Nahuli ni Akira ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Matagumpay na nakuha ni Akira ang kakayahan ni Yudo, salamat sa paniniwala ni Masa, na maingat niyang na-manipulate sa pamamagitan ng mapanlinlang na pahiwatig. Nawala ang mga tanikala sa leeg ng mga alipin. Sa kabutihang palad, maayos na nakapaghanda si Akira at nagtago ng mga pakete ng karne sa loob ng kanyang damit na nakaligtas sa naunang saksak. Upang kontrahin ang plano ni Masa, lubos silang naghanda. Lahat ay maayos na inayos ni Akira mula pa noon. Mula sa araw na sinabi niyang nais niyang imbitahan si Yuri upang hanapin si Kumeiri. Nang mahuli ni Kumeiri ang slave hunter mula sa Red Team, pinagawa ni Akira kay Yuri na isipin ang sarili bilang ibang tao upang subukan ang isang bagay. Pagkatapos, hiningi niya kay Yuri na isipin na siya ang mismong alipin. Alam na may mga especially iya sa Green Team, ginawang alipin ni Akira si Yuri upang magulat ng maling impormasyon. Sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, nagbigay siya ng malabong pahiwatig upang maling ma-interpret ng kalaban. Sa ganitong paraan, unti-unting nahulog si Masa sa patibong na inihanda.
Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Masa. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nalaman ni Akira na kapag naipit si Ikay, lilito ang isa pang Ikay. Sa tower, nang atakihin si Ikay ng tatlo ng sabay-sabay, sumabog siya sa kapangyarihan at tinaboy si Mocha. Sinabi ni Ikay na walang sino man na nakakita sa kanyang kahabag-habag na anyo ang nakaligtas upang ikwento. Bumaha sa kanyang isip ang mga alaala ng pagkabata, mga taon ng pagtitiis sa pananakit, na lalo pang nagpataas ng kanyang espiritu. Pagkatapos mag-transform, nagising ang brutal na kapangyarihan ni Ikay at pinagsipa si Yuri. Kahit si Kumehiri na may invincible ability ay halos hindi na makatiis sa sunod-sunod na suntok. Nang matapos ang 2 segundo ng invincibility, pinagsipa ni Ikay si Kumehiri sa pader gamit ang isang suntok. Inkwento ni Ikay ang kanyang pinakanakahiya na sandali, ang panahon nang siyang palaging tinatawag na benefactor ng isang tao ay pinagtawanan siya dahil nagbabasa ng manga na Kingdom at sinabi sa kanya na dapat malaman ang kanyang lugar. Sa gitna ng pananakit, palagi niyang pinangarap kasama ang kanyang kapatid na magkaroon ng sariling kaharian. Sa araw na lumitaw ang mga asul na ugat sa buong katawan ni Ikay, iyon rin ang araw na pinatay niya ang taong palaging inaabuso siya sa pamamagitan ng pagbasag ng ulo nito gamit ang ashtray. Mula noon, sa tuwing mararanasan niya ang patuloy na sakit, babalik ang pakiramdam na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay ganito na. Para kay Yuri, determinado siyang tapusin ang laban. Nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, ang isa ay pinapagana ng brutal na lakas, ang isa naman ay may 5 ulit na boost, pantay ang kanilang lakas. Ang isang suntok lamang ay sapat na upang diregen ang mga buto sa braso ni Yuri. Samantala, si Ikay ay nagpakita lamang ng maliit na bitek gamit ang 5 minutong enhanced strength, ngunit nanumpa si Yuri na tatapusin ang lahat. Ngunit hindi naaapektuhan si Ikay. Bukod sa sakit ng kanyang alaala sa pagkabata, wala na siyang nararamdaman. Sa tumitibok na mga kalamnan, walang humpay na pinapalo ni Ikay ang maliit na braso ng isang high school girl. Hindi niya maintindihan kung paano, sa kabila ng lakas, hindi pa rin bumagsak si Yuri. Sa susunod na suntok, inilaan ni Yuri ang lahat ng kanyang lakas upang subukang palayain si Ikay, isang taong hindi makalaya mula sa trauma ng pagkabata at kaya wala nang nararamdaman. Kasabay nito, nagulat si Yuri nang makita na naging pula ang kanyang cuffs, na nangangahulugang nawala na ang kanyang kakayahan. Pinagsipa siya ni Ikay, ngunit nanatili siyang matatag sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Inanunsyo ni Min na ginamit ng Red Team ang 50 million points upang aisil ang kakayahan ni Yuri. Lumabas na bahagi pala ng plano ni Maos ang lahat ng ito. Pinalaya niya ang mga malalapit na alipin upang linlangan si Erika na inakala nitong nawala na ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, sinadyang nag-leak ng impormasyon tungkol kay Ikay upang mapilit si Erika na kumilos agad. Matapos iyon, inilabas niya ang kanyang totoong device at ginamit ito upang mag-load ng million points at bumili ng support privileges. Tila tapos na ang lahat, ngunit gumamit ang Green Team ng 1 million point upang magpadala ng mensahe. Sa pamamagitan ng feature na ito, nakagawa si Erika ng tawag para humiling ng one-on-one duel, ang Battle of Tokings. Nagbanta pa siya na kung si Ikay ay manggahas na patayin si Yuri, isasama rin niya si Masa. Sa pamamagitan ng pag-load ng 15 million points, nalaman din ni Erika ang lokasyon ni Ikay. Habang hindi pa nila alam kung nasaan si Erika, nahayag ni Ikay ang bluff ni Erika, alam niyang patay na si Masa dahil normal na hindi niya hahaluhin ang mga laban ni Ikay. Ngunit ngayon ay iba ang sitwasyon. Lahat ng nakarinig tungkol sa duel ay nag-alala, kabilang si Yuto, na malubhang nasugatan matapos ang isang putok na dapat nakamamatay mula kay Momoko. Nang dumating si Erika, hindi na iniintindi ni Ikay ang huling hiling ni Masa na magtayo ng kaharian, nagliliyab lamang ang kanyang isipan sa paghihiganti. Sa pagkakataong ito, handa si Erika dahil alam na ng kanyang kalaban na wala na siyang kakayahang gumamit ng kanyan. Nang halos tumama ang suntok ni Ikay, mabilis na nakaiwas si Erika at nakasagot ng counter. Salamat sa imahinasyon ni Yuri at sa kanilang naunang pagsasanay, ang kasalukuyang kakayahan ni Erika ay may 10-fold boost sa lakas. Sa determinasyong tapusin ang laban sa isang suntok, pinagsuntok niya si Ikay direkta sa tiyan, na nagdulot kay Ikay ng pagsusuka ng dugo at pagbagsak palayo. Sa wakas, nang bumagsak si Ikay at narinig ang malakas na palakpak mula sa staff, kasama ang beep mula sa device ni Ikay na nag-flash ng salitang "Dead", nagwagi ang Green Team. Habang nagdiriwang sila, nagdala si Mon ng anunsyo. Lahat ng nasugatang kalahok ay inilipat sa stretcher ng staff para gamutin. Sinabi ni Mon kay Erika na maghintay sa tower habang siya ay maghahanda. Habang nagpapahinga sa tabi ng ilog, nakatagpo ni Erika si Aamoto, na may cryptic na pahiwatig na nakita niya ang lahat tungkol sa nakakaintrigang kakayahan ni Erika.
Alam ni Erika na kailangan niyang magtagal upang makalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kalaban. Ano ang nakita niya? Ano ang kanyang kapangyarihan? Ano ang maaaring makuha upang magkaroon ng kalamangan? Ngunit hindi nagpatumpik-tampik si Omodo at agad na ibinunyag ang kanyang tunay na kakayahan. Nagpakita siya ng kanyon mula sa kanyang braso at pinaputok ito direkta kay Erika. Sa pagkakataong ito, dumating si Omodo upang hilingin kay Erika na maghatid ng mensahe kay Mia na siya rin ay kikilos. Ang layunin niya ay patayin si Mien gamit ang sariling kamay. Kaya kailangan niya ang tulong ni Erika at nagayos na muling magkita sa fourth program. Habang nawawalan siya ng malay, tila bumalik si Erika sa tunay na mundo. Nagising siya sa kama, mumunting nagmumuni-muni, isa na namang panaginip. Nagpatuloy si Erika sa kanyang nakakapagod na pang-araw-araw na buhay, kumakain, pumapasok sa paaralan, lumalaktaw ng klase, naglalaro ng games. Ang isang tensyonadong laro na puno ng hamon, kalaban, at hadlang ang tanging bagay na kaya niyang pagtuunan ng pansin. Hinahanap ng kanyang puso iyon, kaya patuloy siyang nagpupursige. At sa araw na ito, muling nakatagpo niya si Yuri, ang kanyang kahangahangang partner sa laro. Labis siyang naantig at dali-daling niyakap si Erika ng mahigpit. Maaaring may mga hamon pa sa hinaharap, ngunit sa oras na ito, hindi na sila nag-iisa.